Ang din nila, paano naging crime against humanity yun? Kung tatlong murder lang. Kasi murder lang yung nakalagay dito eh. Di syempre susundin natin ito. Tatlong murder lang. Kasi ito, mga kabatas natin, yung importante dito. Ito yung mga elemento niya. Committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population. So, ang ginawa niya dito, mga kabats natin, itong mga prosecutor dito, kaya pumasok yan na crimes against humanity kasi hindi naman nakalagay na murders eh. Walang sinabi o walang linagay na particular number of people that were killed. Yan din nga yung sinasabi ko sa inyo kung bakit ICC bulok. Okay? Hindi katulad dito sa batas natin, kapag syndicated staff alam mo na kung paano nagiging syndicated yon. Kasi nga, may numero na binibigay, 5 to 10, 5 to 12. Ganyan yung number na naloko. Ngayon, kapag committed by abandon, alam din natin agad kung ilang numero. Ito mga kabatas natin, they don't care. They don't care. ICC bulok. Wala, mga kabatas natin, ganyan kabulok itong ICC na ito. Puro imbento. Pwedeng mag-imbento. Kasi nga, hindi malinaw yung batas nila. Hindi katulad ng batas natin dito sa Pilipinas, malinaw na malinaw. Okay? So ito, ang ipuprove nila na pinaka-importante dyan, it was committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population. So sasabihin nila dito, yung war against drugs na ginawa ni Duterte kung saan yung particular civilian population na kanilang tutukuyin ay yung mga drug addict o kaya drug pushers. Okay? So dahil against drugs yun. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin, hindi nila pwedeng sabihin dito mga kabatas natin na it was directed against the Filipino people. Dito sila magkakaroon ng problema. Okay? They have to admit first that there is a particular classification. Okay? Or a group of civilian population. So ngayon, they have to admit na ang mga pinatay di umano nitong si Digong ay mga adik at mga drug pusher. Para masabi mo na yun yung civilian population na tinatarget niya. Kasi hindi niya naman pwedeng i-target yung Filipino as a whole. Mawawalan na ng saysay yung kanilang kaso. Hindi rin naman nila pwedeng sabihin na yung mga tinatarget niya doon ay kanyang mga political rivals. Di ba? Hindi naman pwede. So ito, widespread or systematic attack. Yan yung gusto nyo. Ito. Attack, tignan nyo. Directed against any civilian population means a course of conduct involving multiple commission of acts referred to in paragraph 1 against any civilian population pursuant to or in furtherance of a state or organizational policy to commit such attack. Yan. So they have to admit, kasi ito, state or organizational policy to commit such attack. Ang pinapalabas naman nila dito, mga kabatas natin, of course, inosente yung mga namatay daw. Pag sinasabi mo na inosente yung mga taong namatay, ibig sabihin, hindi sila drug addict o kaya hindi sila pusher, then they are not part of the civilian population that were being targeted. Gets nyo? Yun ang malaking flaw dito. Doon sa kanilang argumento. They have to admit na yung mga biktima dito ay parte nung inaatake ni Duterte na mga adik o kaya mga pusher. Because Kapag of war on hindi drugs. sila adik at hindi sila pusher, ibig sabihin, hindi yon parte ng state or organizational policy. Which is war Ibig on sabihin, drugs. it is something that is
separate and distinct from the crimes against humanity. Bang! Kuha nyo? Press 1 kung nakuha nyo. One! So, hindi ko alam paano iti-twist ng prosecution yon, since ang ang punot dulo ng mga ito dahil nga daw sa war on drugs pinatay yung mga inosente. Pero ang point naman ng war on drugs is to actually get at those people who are involved sa drugs. So kung hindi involved sa drugs yung mga yon, that's not part of the directive ng pamahalaan. Gets nyo ba? So, kung hindi sila part ng directive ng pamahalaan, they might be, 'di ba? Just plain murders or just a glitch. Gets nyo? This is Pinoy Extreme.